Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong reading para kay Libra. January 2025. Maraming salamat muna sa akamong subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat ngayon sa nakataba ng puso ninyong mga comments sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyong makuha natin, all the details para sa personal reading is nasa baba ng video na ito. This is a general reading Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is a vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. It's your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate sa inyo at hindi nangyari, ibig sabihin, hindi nyo energy ang nakukuha natin. Pag hindi nyo naintindihan ng general reading, at ang vice versa, paki-research sa Google para hindi kayo maligaw sa ating reading. Okay. Alisin natin itong si Dali lang may alisan ako. Okay. Para kay Libra. Okay, Libra, have the sun, may mga, dito yung confidence, may mga kasiyahan, or nagkakaroon na pagbabalik na iyong confidence. Andun alam mo na kung ano yung purpose mo at ano yung gusto mong tahakin this time, no? Andito na rin yung iyong self-vitality, yung sigla or lakas ng loob, and andun na rin yung pagbabalik ng iyong ego, and also magkakaroon ka na ng mga main concern, ganyan. Mukha magpo-focus ka na this 2025 sa iyong mga pagpapahalagahan na isang situation, no, o tatahakin na isang sitwasyon sa buhay mo. May mga imagine ka daw o may mga i-illusioning ka, no? Ang nakikita ko lang dito, hindi ko lang maintindihan kung bakit parang aalis ka sa isang sitwasyon o yung letting go with something in your life sa nakita ko ito, or pagtakas sa isang sitwasyon, Parang may mga ganong sitwasyon na gusto mong tumakas or gusto mong i-let go this 2025, no? Sa iba sa inyo, maaaring nakapag-let go na rin kayo sa nakikita ko sa inyo. Andito rin na sinasabi rin na maaaring may mga papuri or there's a romance na magbibigay sa iyo ng kasiyahan. This time, Libra, ang nakikita ko sa iyo, or maaaring andito rin yung they giving you, love ng iyong karelasyon, no? Maaaring karelasyon mo, boyfriend, girlfriend, family mo, anak mo, kapamilya mo, ganyan, no? Merong din akong nakikita na when it comes to money, paring you will receive some money, gift, or something ganyan, no? Sa nakita ko ito. Andito na rin yung pag-focus mo to yourself, sa iyong sarili. Yan, sa iyong, kumbaga, baka hindi na magpapapogi ka na, papaganda ka na, mag-focus ka na more to sa iba sa inyo, mag-focus na kayo sa inyong sarili. We have the March. Hindi ko alam kung ano yung March sa inyo. Maaring March is malapit sa puso nyo, no? Na birthday, ganyan. And also, 3 days, 3 weeks, or 3 months, no? Maaring there's something happen. Ang nakita ko dito. Pero ang nakikita ko kasi dito is lungkot. Maaring in a past March or last year ng March, sa nakita ko. Happy New Year pala sa lahat. Yan, maaring may mga lungkot, or mga sadness. Ako na nakita dito. Or siguro may mga nararamdaman ka 3 days, 3 weeks, 3 months ago, or mangyayari pa lang, may mga sadness or may mga problema siguro na darating sa'yo na medyo matatamlay ka or maaring tamarin ka, mga ganyan, no? So, nakita ko dito. And share, we have the scales. Keep your life in a balance. Maaring this is, eto yun, maaring may mga sitwasyon sa'yo na kailangan mo talagang balansehin, no? Ang nakikita ko dito. Comes to your work, family, relationship. And syempre, balancing when it comes to your money, no? If ever na medyo para mas maganda ang pasok na iyong 2025 is kailangan balance lahat. Relationship, money man yan, o sa mga kasamahan mo sa trabaho. And we have the casket. Someone is going out your life. Ito na siguro yun, no? Yung sinabi ko, di ba kanina, parang maaring
may ile-let go ka or tatakas ka sa isang sitwasyon or may aalis mo, something ganyan ako nakita. Baka eto yun, no, where the end of a situation in your life, no, ganyan. Kung ano man ito, no, maaring may magkakaroon ng mga pagla-let go or aalis o pagtakas sa isang situation sa buhay mo. We have the grapes time to go out and have fun. Yan. Siguro ito na rin si Casket, no, going out in your life na kailangan mo kung nakakaramdam ka ng ganitong March, no, kailangan mo talaga na balansehin ang sarili mo this time, no, this January, no, baka kailangan in-balance situation ka. And syempre, lumabas-labas ka rin para maka-refresh air ka, no, maka-relax din at magkaroon ka ng mental peace this time. Temptation will test you. Magkakaroon ng mga hayaan, mga tukso, no? Ingat ka lang din, no? Maaring may mga tao na, kasi sabi ko nga sa'yo, there's a love. Ako nakikita or a romance, no? Sa nakita ko dito, or relationship. Maaring meron tao na susubukan ka lang, kung oo ka o hindi, ganyan. May mga pagtukso, ganyan. Ingat ka lang din. Siyempre, you need to balance na sinabihan ka lang na maganda ang pogi mo, 'di ba? Piling mo na, gustong-gusto ka na niya, 'di ba? Yung mga gano'n. Pero tandaan mo, balansehin mo yung sarili mo, ha? Kasi maaring ito yon, it will test you. Tingnan mo si ahas yan, no? Ahas and apple, 'di ba? At then mo nakita mo yung mga bulaklak na yan. Andito yung mga tao na mga mabubulaklak ang mga sinasabi. Hindi man siya in relationship, no? Andito rin yung mga sasabihin mo ng mga friend, kasama sa trabaho, nakakasalamuha mo, no? Na maaring mabubulaklak ang kanilang mga sinasabi, pero pag nakatalikod na sila, iba-iba na ang sinasabi nila. Kaya mag-ingat-ingat lang din kayo, no? And syempre, we have the pan. Romance, celebration, or a party. Yan. Andito na rin yung si romance yung sinabi ko kanina, di ba? There's a romance or papuri. Yan. Magkakaroon ng mga party, no? Yan, may mga party, celebrations na magaganap sa inyo. Tingnan natin. Para kay Libra. January 2025. Show me, show me, show me, show me. January na naman. Ang bilis ng taon na, no? Grabe. Para kay Libra, show me. Good luck and Happy New Year sa inyo, ha. Try to make it balance this 2025 para maging maganda ang inyong year. Okay? Okay. Okay, nandito kayo is, you need to give an effort sa ibang bagay sa buhay nyo. Nasa nakikita ko dito, mag-give effort ka. Kumbaga, kailangan mo ngayon na magkaroon ng clarity, no? Ng clarity to make a new beginning in your life. Don't manifest lang sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo. Kung mag-manifest ka lang mag-manifest at hindi ka naman kumikilos, no? Hindi naman din siguro good yun kasi manifest pero with action, no? Ang nakita dito. Huwag mo pang hinayangan yung mga pwedeng mawala o yung mga pwedeng matapon sa buhay mo. This time, kailangan mo kayo ng, tandaan mo you're the authority of your life, Ikaw lang ang the boss ng buhay mo, ng sarili mo. Kumbaga, huwag kang magpa-control sa mga nasa paligid mo o ng sino man yan, no? Kailangan mo, you need to kailangan mo ng instruction, or you need na mga logic organized this time. You need to focus and discipline. Tandaan mo, we have the balance, no? Kung may mga temptation, also the temptation is a balancing when it comes to a money. Alam mo, bili ako niya, bili ako ng ganito. No, kailangan is wag kang magpapatukso sa lahat ng iyong mga nakikita or naririnig o na nagiging good sa mata mo, no? Sa nakikita ko dito. Kasi why? Maaaring pagsisihan mo kung hindi ka magiging balancing or hindi ka magkakaroon ng disiplina or a logic organized when it comes to yourself, no? Maaaring you will regret this January 2024. Umpisa pa lang ng taon, hindi na maganda ang mangyari sa'yo. Also, when it comes to relationship, ganun din, sa nakita ko. Try to make it balance. Magpalit ka ng mga decision mo this time. Mag-change ka or
or baguhin mo or need to develop mo yung sarili mo, yung bawat aspeto ng buhay mo, no, sa nakikita ko dito. Kailangan natin ngayon is magpasya. Tandaan mo, we are the leadership ng ating sarili at nobody ang magiging magko-control sa atin. Okay? Kailangan lang is balance, no? Ang nakita. At huwag ka mag-focus sa mga sitwasyon o mga bagay na maaring nawala o mawawala, no? Don't isolate your sarili, no? Sa nakita ko to. Yes, keep moving to reach your goals na nakikita ko dito, no? Dito yung situation na maaring may mga nare-reminiscing ka or may mga naaalala ka na mga tao from the past. Maaring mga good and the bad things, maaring naaalala mo yon, maaring nare-revisit mo yung the past, yung childhood, yung mga friendship, yan, yung nostalgia nyo, yan, maaring nahandin yung thinking with the memories in the past na nakikita ko dito, no? Yan. Keep moving to reach yung mga situation mo, no? Follow your heart this time sa nakikita ko dito. Kumbaga, handito na rin yung sitwasyon na maaring meron kang i-let go or you need to let go sa nakikita ko dito para naman makuha mo or makamtan mo na yung mga satisfactions in life sa nakikita ko dito. Nandito ka sa situation mo na medyo naguguluhan ka, no? Ando yung situation mo na maaring nagkakaroon ka ng mga choices in life sa nakita ko dito. Pero we have the judgment then, ang sinasabi dito, tatandaan mo, you need to trust more to your intuition, no? Sinasabi dito na may dapat kang i-let go sa sarili mo. Yan, start a new horizon or a new beginning in your life. Kailangan mong mag-trust sa intuition mo this time. If you have a choices in love, mga sa love man iyan, sa trabaho man yan, o anumang bagay na medyo naguguluhan ka, no, sa nakita ko dito. Trust your intuition to make a decisions right. Ang nakita ko dito. Be patient to make a choices, no? Andito ka sa sitwasyon mo na nagkaroon ng mga deep unhappiness in the past, no? So nakita ko dito, hindi yung mga tao na binackstab ka, hindi ka pinahalagahan, o handoon yung mga sitwasyon na sadness, no? Naghanap ka actually ng tamang direction sa buhay mo, and now this is the time to make a new beginning in your life. Given hard work and effort to make a beginning, you are the magician, syempre, di ba? This is a time to awake, no? This is a time to transform, no? This is the time to let go the past because it's done and it's over, no? Tinatawag ka na ng taas actually, di ba? And kinakailangan mo magkaroon ng self-evaluation this time, ano? Tandaan mo na handito si ahas, no? Si temptation, no? Huwag kang magpapatukso or huwag kang magpapadala sa mga situation na hindi naman good or makakapag-success sa'yo. Tandaan mo, 2025 na tayo, no? Kailangan na natin maging mature this time sa nakikita ko dito. Wag kang agad magmamadali, no? Handito rin yung iba dito is maybe you are nagde-daydreaming kayo or fantasizing or nandun talaga yung mga wishful thinking, no? Sa nakikita ko ito. And then, iba dito opportunities of choices, no? Sa nakikita ko dito. Maaaring nagkakaroon ka ng opportunity when it comes to your choices or in a love. Tingnan natin. Yung iba sa inyo, maaring nananakit ang likod nyo, no? May taong sumasakit ang likod. In the past, may nakita ko na hindi ko alam kung someone's abandon or may inabandonahan ka, inabandonahan mo, or may mga past na mga malalapit sa puso mo na namatay, no? Why? Tingnan natin. Bakit po? Ano ibig sabihin? We have the magician again. Okay. Okay, so nakikita ko sa'yo, Libra, andito ka sa sitwasyon mo na yun nga, nare-reminiscing mo na yung mga past relationship or past situation mo sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Maaring
maaring nandun yung situation na um, nag parang there's a delay. Ako nakikita, no, there's a delay. Akong nakikita sa'yo, may mga out of control. Kasi it's more on nag-i-stagnant ka eh. Nai-stagnant ka ata sa the past. Naku po, wag naman po sama. 2025 na, no? Wag ka mapag-stagnant sa the past. Kasi why? Ang nakikita ko sa'yo is hindi ko nakikita na I hope, no? Hindi ko alam kung nalilito ka or hindi mo alam paano mag-umpisang muli or hindi yung situation na hindi ko kasi nakikita yung direction mo actually, no? Hindi ko, wala, you don't have a positive direction this time. Wala kang clear path na nakikita ko dito, no? Andun lang yung manifesting. Andun lang yung paghiling na sana mabago yung sarili ko or mabago yung sitwasyon ko this time. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ka mag-move, 'di ba? Hindi mangyayari yung hinihiling mo. Siyempre, 'di ba? We need to take it action. We need to start to create again ourselves, no? We need to focus to ourselves din sa nakikita ko dito. No, kailangan mo ngayon mag-recharge, kailangan mo ngayon ng mental peace o mag-rejuvenate ka, no? Take a breath, magbigay ka ng time sa sarili mo sa nakikita ko dito, no? Mm. And yun nga, we have the Nine of Cups and the Nine of Cups, so, di ba? Oh, nandito ka kasi sa sitwasyon mo na may mga hinihiling ka pa or may mga inaasam-asam ka na maaring gusto mo na magbago or mangyari, yung mga gusto mong mangyari, no? Kaya nakikita ko, there's no positive path ako nakikita or destination sa'yo this time. Nandun ka sa sitwasyon mo na maybe naghihintay ka, andun yung sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng mga plano or you have a doubt, no, to move forward, no. Andito yung you don't know how to proceed pa siguro if you take it action or not. Nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo talaga or you have a two path in yourself, no. Maaaring nagkakaroon ng mga discovery, may mga nagkakaroon ng option kasi hindi din yung decide if you deciding to go or hindi pa or expansion ang nakikita ko sa iba dito, no? Kaya medyo nahihirapan ka ata na mag-umpisang muli or i-let go yung something sa buhay mo sa nakikita ko dito, no? Choose yourself, no? Choose yourself sa nakikita ko dito. Wag, mm, pag pinili mo yung sarili mo, kasi that twice the magician, di ba? Sobra yung manifestation mo this time sa nakikita ko dito. Tandaan mo, ikaw ang magdadrive or ikaw ang magkokontrol ng sarili mo. Tandaan mo, you are the authority of your life, no? Huwag ka magpapakontrol. Well, nasa sa'yo yun. Kasi buhay mo naman yan, di ba? Ang nakikita ko sa'yo dito. Yes, this January is may mga sitwasyon daw na maaring hindi gusto mong sabihin pero hindi mo kayang sabihin. Sa nakikita ko dito, no? May mga ganun. May mga restriction or magkakaroon ng delay or cancel by this January 2025 sa iba sa inyo kasi nagiging slow motion ang inyong actions, no? Ang inyong destiny. Noon ako naman, bahala na kayo. Sabi ko na. Pero it's up to you. Nasa sa'yo naman, no? Kumbaga, tandaan mo, time is gold, no? Time is gold. Siyempre, don't waste time, no? Nasa sa inyo pa rin to. Huwag kayong magpapa-stagnant and kasi nandun yung nalalack of energy ka this time sa iba sa inyo. Maaaring may mga gusto kayong puntahan pero hindi niyo mapupuntahan this time, no? By January 25, maaaring kung gusto yung mag-travel, maaaring maka-cancel or madi-delay lang siya sa nakikita ko dito, no? May mga delay or cancel akong nakikita this January 2025. Okay, ang nakita ko sa'yo dito, gawin natin. Okay. You have an idea to take it action sa nakikita ko sa'yo dito. Pero nahandun ka sa sitwasyon mo na medyo nalalack of progress ka, no? Nahandito ka sa sitwasyon mo na may mga iniisip ka na isang solution o nagsisiyasat ka rin sa sarili mo this time at nakikita ko rin na naghahanap ka ng mga katotohanan. Maybe, no? May mga pinag-iisipan ka actually, no? Andoon din yung back and forth, yung iyong nararamdaman, urong-sulong, if you want to withdraw, if you want to return from something, ako nakikita sa inyo. Ingat din kayo, no? Kasi ngayon is parang
January 2025 is maaring yung iba sa inyo is makaranas kayo ng katamaran, no? Natural yon kasi nakita ko dito, this portal opening kasi tayo, no? Maaaring makakaramdaman kayo ng katamaran dito. Maaaring malalack of goal ka o hindi yung sitwasyon na hindi ka muna siguro magkikilos-kilos. Siguro sa pagod na rin yun na galing siya sa year 2024 sa nakikita ko dito. And also, may mga gusto kang gawin nga, no, na nakikita ko na hindi mo magagawa or hindi mo siya maa-achieve this time sa nakikita ko dito, no. Handun ka pa rin kasi sa pag ninilay-nilay, natawa ako sa Tagalog, pag ninilay-nilay, no, sa nakikita ko. Yung iba sa inyo is this January 2025 is mas more kayo magiging patient, kahit kumbaga, kahit na patient kayo, is mas more pa kayong magiging patient, no, sa nakikita ko dito. And also, may nakikita ko dito na isang tao, hindi ko alam kung ikaw or there's a person here na there's an unhealthy lifestyle, no? Kung kayo ito is medyo nakikita ko is kailangan yung mag-save ng money. Kasi why? Darating yung tayo na maaring pagsisihan nyo ito, no? Sa nakikita ko dito. Maaring yung mga ipon nyo ay medyo lumalabas ata sa nakita ko or hindi kayo nakakapag-ipon ng pera, no? Ang nakikita ko dito. Medyo pag-isipan nyo maigi yung inyong mga ginagastos this time, no? Maaring may taon din ako nakikita na irresponsible. May nakita kong irresponsible. Iba rin dito is magkakaroon kayo by this January 2025 na mga pagpapaliban, no? Na kung ano-ano man yan. May mga pagpapaliban ako na nakikita sa inyo this time. Tingnan natin si Nine of Cups. Para kay Libra, January 2025, Nine of Cups. Okay. By this January 2025, ang nakikita ko naman sa inyo is, alam mo yung pinipilit mo na maging masaya. Na kahit na nakakaramdam ka ng lungkot, sa nakikita ko dito. Andito rin yung sitwasyon na you want to start a new beginning in your life, pero andito ka sa sitwasyon na parang nanghihinayang ka ata sa mga mawawala o parang nanghihinayang ka o parang nandun yung regret sa nakikita ko sa iyo dito. May mga hinihiling ka na syempre na gusto mong makamtan by this year 2025 of January sa nakita ko dito, pero andoon yung situation na maaring may mga you feel incomplete actually, no, sa nakikita ko dito. May mga kasiguhan dito nakikita ko na gusto mo maging masaya. Actually, gusto mo nang maging masaya. Na totally maging masaya. Pero andun yung sitwasyon na parang nagkakaroon ng pagpapabaya or nagkakaroon ng sadness or nagkakaroon ng mga failure situation sa buhay mo, no, sa nakikita ko dito. This January 2025, ang nakikita ko dito, makakaramdam ka ng isang mga pagkalungkot or makakaramdam ka ng mga regret or a failure situation sa buhay mo, lalong-lalo na pagdating to a love or to your family, no? Maaring ito is ano ba to, parang pagsisihan mo na bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganun, no? May mga pagsisisihan o may mga kalungkutan or disappointment man sa kanila. Ako nakita, either to your karelasyon, basta related to a love, no, sa nakikita ko dito. Magkakaroon ka ng disappointment sa kanila or kalungkutan na mararamdaman mo na medyo paring either sa iba is mag-failed, no, or you feel in conflict. Yung hindi ko lang maintindihan. Parang ganoon, titingnan ko ha. May gusto akong malaman kasi dun eh. Bakit nandiyan si ano? Okay. Okay, so nakikita ko sa'yo is disappointment ka. Maaaring to a family or to your relationship, sa nakita ko dito na maaaring magkaroon ka ng disappointment. Magkakaroon ng mga hindi magandang outcome, no, when it comes doon sa relasyon na yun sa nakikita ko dito. May mga self-doubt,
maring sa karelasyon mo or sa pamilya mo, ganyan, o kung sino man yan, may self-doubt ka sa kanila. Na magkakaroon ka daw ng regret sa nakita ko dito. Parang nga doon ka sabi ko nga sa'yo, magkakaroon talaga ng mga pagpapaliban or there's a delay or cancel ako nakita sa'yo, no? Andito kasi yung may mga nalilito ka ata sa nakikita ko sa'yo dito kasi nagkakaroon ka talaga ng option sa buhay mo. May mga indecision situation ako na nakikita sa'yo because of the self-doubt siguro yun. Isa rin siguro yun. Andi rin yung iba sa inyo is natatakot kayong mag-change or mag-umpisa uli sa nakikita ko ito. Or andun yung takot nyo from the unknown sa nakikita ko sa inyo. If ever na mag-i-start kayo at pipili kayo ng tamang landas ninyo or pipili ka ng destination mo is medyo may takot ka ata sa nakikita ko dito or nagda-doubt ka lang talaga, no, sa nakita. Kasi indecision yung nakikita ko sa yung actions talaga. Kaya medyo andito rin talaga na nagkakaroon ka ng magulong pag-iisip or nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo. Okay, ang nakikita ko sa'yo dito is nagkaroon ng mga tensyon na hindi pa totally natapos, no, sa nakita ko. Kaya medyo naguguluhan ata ikaw. Pero nagkaroon ka na naman ng awakening. Kumbaga, dito na rin, or you need to awake, no, sa nakikita ko dito. Why? Kung this is a pera, sa nakita ko dito is maaring palabas yung mga pera mo, no, maaring bili ito, bili niyan, biling ganoon, ganyan. Sa nakita ko dito, mag-ingat ka kasi ang nakikita ko to, you are not stable when it comes to a money. And also, sa iba sa inyo, siguro sa trabaho, no? And then also, may mga tension na hindi pa talaga natatapos na kailangan yung i-let go when it comes to yourself, no? Kumbaga, yung the past, i-let go mo na yung old version of you, yung old version mo na mga decision, yung mga sistema mo sa buhay mo, i-let go at i-change mo na yun, no? This is the time. Kasi 2025 na sa nakita ko dito. Kung gusto mo talaga na makuha yung iyong mga wish come true or magkaroon ka ng satisfaction sa buhay mo, we have the Fool. Ibig sabihin, the Fool is a zero. Kumaga, it's time to resetting ourselves, no? Sa nakita ko dito, magbabago ng lahat sa ating buhay. Magbabago, this time mag-iipon na ako ng pera, this time magtitipid na ako, this time magiging matalino na ako sa aking karelasyon, this time magpo-focus ako o titingin ako sa red flag. Yung mga ganun, it's time to reset ourselves, no? Sa nakikita ko ito, lahat na to para makamit mo ang iyong mga wish come true or satisfactions in life. Syempre, pahalagahan mo rin yung sarili mo, no? Ang nakikita ko dito. Let go the past, no? You need something must be let go. Ang nakikita ko sa buhay mo this time, as in, no? This is the time na mai-let go ka sa buhay mo. It's up to you. Nasa sa'yo to, no? Kung magkaroon ka ng self-evaluation, you need to learn from the past. 2025 na tayo, kailangan na natin matuto sa atin, no? Alam ko na marami tayong pangarap at may mga gusto tayong makamtan sa buhay mo natin, no? May nakikita ko dito na tao na maaring nagkaroon ng, hindi ko alam maaring this is the past sa nakikita ko dito kasi nagkaroon na rin kasi ng awakening. Maaring in the past is ang nakita ko is may tao na ginamit ka lang, no? May tao na hindi kanya pinahalagahan. May tao na sumandal sa'yo na without love. Without love, maaring sumandal sa'yo ng dahil sa pera or sumandal sa'yo kasi kailangan ka niya. Yung mga ganun. Parang there's a corrupt akong nakita. Yung, tandaan nyo, i-research nyo kung ano yung corrupt. Maraming ibig sabihin kasi ng corrupt. No? There's a corrupt, yung mga dishonest person, mga nanggamit, mga, parang yung mga yung mga gagamitin ka sa kanilang in a bad things. Diba? Pera, ganyan, mga ganun. No, sa nakikita ko dito. May mga disloyal person ako nakikita dito. May tao na obsessed, tao na
sarili niya lang iniisip niya, no? Sa nakita ko dito. Maring this is the past. Ingat kayo kasi may nakita akong unfaithful person, ha? Maring may nagba-backstab sa'yo. You have the Wheel of Fortune, no? Alam niyo na si Wheel of Fortune, ha? May mga dapat kang desisyonan or i-let go talaga na andito na rin sila. It's time to awaken, no? Nagkakaroon naman ng awakening sa iba, no? Kailangan nyo maging matalino this time sa nakita ko dito. Okay. Okay, by this January 2025, ang nakikita ko dito is magkakaroon daw ng mga, hindi ko alam kung sa trabaho ito o sa karelasyon, sa nakita ko, sa mga makakausap mo or makakasalumuha mo ata ito. Either to your family, basta ganun. Ang nakita ko, magkakaroon ata ng mga disagreement or may mga sitwasyon na mga battle, conflict, or malaki man yan o maliit yan sa nakikita ko dito, no? Andun yung mga struggle, either may mga competition ako nakikita dito, or mismo ikaw is nandun yung kang sa trabaho, or sa relationship man yan, ayaw mo magpatalo sa kanya. Or may tao na ayaw magpatalo, no? Sa nakikita ko dito. Andito rin yung sinasabi dito na may mataas ang ego, no? Andito yung sitwasyon na I hope walang mangyaring conflict. Siyempre, siyempre, sino naman yun, di ba? Pero kung alam nyo na sarili nyo na tama kayo, no, sa nakikita ko dito, depensa mo naman yung sarili mo. No, protektahan mo yung sarili mo. Kailangan dito is strong will, no, sa nakikita ko dito. Nagkakaroon kasi ng movement or conflict ako nakikita dito. Pero nahadon pa rin yung collaboration sa nakikita ko dito, no? Mayroong partnership or maaring sa karelasyon mo o sa kasamahan sa trabaho, kahit na hindi kayo nagkakaroon ng pagsasayos minsan siguro hindi kayo nagkakasundo or nagkakagulo kayo or nag-aaway kayo, malaki man o maliit yan, handan pa rin yung partnership or collaboration. Pero kung tatanungin mo ako if there's no love ako nakikita dito. Pagkakasundo lang. Parang handun lang kayo sa isang sitwasyon na partner lang. Ganon nakikita ko dito, no, and then nandun nga sa nakikita ko dito na maari din sa iba sa inyo is this January is maaring magkakaroon ng pag-uusap ng isang tao sa'yo. Isang tao or ikaw or siya is magkakaroon ng pag-uusap, and then magkakaroon kasi ng dealing, no? Magkakaroon kayo ng dealing or something pag-uusapan. Ako nakikita dito. Maaring siya is mag-share ng goal sa'yo or magkakaroon kayo ng sa iba dito is a planning or teamwork, no? Sa iba dito is parang andin yung situation na parang pagdedepensa ng sarili, parang andito yung pag-uusap when it comes to, parang may dito hindi ko alam kung nagkakaroon ng problema when it comes to territorial, lupa, mga ganyan, sa nakita ko, pera, no? Parang may ganun ako nakikita na pinag-uusapan dito. Maaring may mag-uusap or hindi magkakasundo when it comes to money by this January sa nakikita ko dito. Pera man yan or lupa or trabaho sa nakikita ko dito. May hindi pagkakasunduan. Ako nakikita. May the January. Rico, sakit. Maari naman yung iba sa inyo is kabaliktaran, maaring may mga nakaaway kayo or sa trabaho nyo o sa karelasyon ng ngayon is magkakaroon kayo ng pagkakasunduan. Pero ang nakikita ko dito, kahit na nagkakaroon ng kasunduan, hindi ko nakikita kasi yung feelings, no? Hindi siya love, no? Handun lang yung
defensive lang yung tao, ikaw or siya, ang nakikita ko dito. Hindi ko nakikita na andun pa rin kasi yung puot, andun pa rin yung galit, no? Dito, na nararamdaman. Kaya hindi ko kasi nakita yung love. Sorry doon sa ano ha. Sinasabi ko lang yung totoo. Andun lang yung situation na nakipag-coordinate lang siya sa'yo. Maaring karelasyon mo, kasamaan mo sa trabaho, ganyan. Okay, sa nakikita ko sa'yo this time, andito ka na sa sitwasyon mo na maaring may mga iba-block ka na na tao, mare-remanizing mo siguro kung sino yung mga tao na hindi mo kinausap, ganyan. Like dito sa nakita ko sa isa 'no, andito yung mga tao na nakasakit sa'yo, nakapagbigay sa'yo ng mga dipuwad, mga battle na sinuong mo, mare-remanizing mo yun 'no, ang nakikita ko dito. May miss kang tao siguro, pero nagkakaroon naman kasi sa'yo ng awakening this time and you keep moving 'no, this time for the future. I hope 'no, basta mag-chase ka lang sa dreams mo. Tandaan mo, meron tayong magician ang sinasabi dito, kailangan mo na mag-give effort or hard work sa pagbabago mo this 2025 sa nakikita ko dito. By January talaga marami kang ma-reminiscing na tao or situation in the past. Handito na yung pag-iisip sa buhay mo kung sino yung mga ile-let go mo o sino yung mga hindi mo kailangan. Andito na rin siguro yung sitwasyon na ano na lalaban ka na sa hamon ng buhay this time. Alam ko naman na palaban ka naman. Siyempre, you keep moving and fighting. Diba? Sinasabi naman dito. Pero hindi yung sitwasyon, siguro may mga ano ka na, iba-block ka na, may mga sitwasyon na naiiwanan mo na ang nakikita ko dito. Magkakaroon ka rin dito ng self-evaluation, ano, sa nakita ko dito, sa mga tao na malalapit sa puso mo. May tao dito na maybe this person is missing you, no? Sa nakita ko na andito yung situation na maaring nami-miss ka niya o naaalala ka niya dito, no? Sa nakita ko dito. Andito siya gusto kanyang kausapin or kaso ang nakikita ko sa kanya, medyo may takot siyang nararamdaman sa'yo, no? I don't know why, pero nandun yung takot sa kanya. Natatakot siya at maaring hindi mo na rin siya kinakausap sa nakikita ko dito. May taong natatakot sa'yo. Either sa kasamahan mo sa trabaho or dati mong karelasyon. Malapit to sa puso mo. May tao kasi nagkaroon ng awakening. Yun. Arigato namaste, God bless.